Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Vivo Y12s guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device nito guys ay nag auto restart siya guys, no. So subukan natin pandarin guys. So sabi guys ng mayari guys ay hindi ito magamit guys, no. Kasi nga yung problem nito guys ay hindi siya nagpupunta guys sa home niya guys, no. Or sa menu niya guys. So nagpapatay hindi siya or automatic restart. Yan. So lubat daw siya guys, no. So subukan natin i-charge guys. Yan. So charge natin guys, no. So check natin kung mag-charge siya. Yan. So lumabas naman guys yung kidlat niya guys, no. So obserbahan natin. So meron siyang 2% guys, no. So obserbahan natin guys, no. So try natin pandarin. Yan. O, subukan natin guys, no, kapag magtuloy siya guys sa kapag nakakabit guys yung charger niya guys. So sabi kasi guys ng may-ari nito guys ay hindi niya magamit guys, no. Kasi nung sa kanya guys yung phone device nito guys ay nag-automatic restart siya guys, no. So subukan natin, obserbahan natin. So medyo matagal-tagal lang guys yung niya guys, no. Yung reboot niya guys. So antayin natin. So ayan siya guys, no. So napapunta natin siya guys sa home niya guys, no. Yan. So tumuloy siya sa atin guys. So subukan natin. So ang gagawin kasi natin dito guys, subukan natin ito guys, yan guys, no. Subukan nating tanggalin guys yung charger nito guys, no, kapag anong mangyari sa kanya guys. So subukan natin. So patapusin lang natin guys yung loading nito guys. Yan. So ang gagawin natin, so tanggalin natin guys yung charger nito guys, no. So dapat hindi siya mamatay guys, no. Meron naman siyang 2% guys. So subukan natin guys kung ano mangyayari pag tanggalin natin guys sa charger niya guys. Yan. So makita nyo guys, tinanggal natin guys yung charger niya. So nag-automatic siya guys, shutdown guys, no. So ito guys yung sinasabi guys ng mayari guys na nag-auto restart siya guys, no. So hindi niya magamit guys. Yan. So pabalik-balik na lang ito siya guys. Parang nabootloob siya guys, no. Kung makita nyo guys, pabalik-balik na lang siya guys sa logo niya guys. Yan. So wala guys, no. So hanggang dito na lang siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin, una natin gagawin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. So kapag ganito kasi guys yung phone device nyo guys ay sigurado talaga guys na hindi nyo magamit guys, no. Yan. So hanggang dito lang kasi siya guys. Yan. So nag-auto restart. So patay-patay hindi siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. So para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no, or electronic liquid nyo guys. Yan. So sa atin guys ay gagamit lang tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. So dito guys ay hindi tayo pwede mag-direct dito guys, no. Meron kasi siyang bolts guys sa loob niya. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin guys yung cover nito guys. At gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys. So bubuksan na natin to guys. So wala talaga guys, no. Yan. So nagpapatay hindi na lang siya guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys yung phone device nito guys. So ang gagawin natin guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So natin dito guys ay tanggalin muna natin ito guys yung fingerprint sensor guys, no, yung EPC connector nito guys. So tanggalin natin guys yung lock nito, yung plate nito.
Yan. So dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. Pwede kasi guys maputol ito guys no, kapag binuksan natin ito guys na hindi natin tinanggal ito guys yung fingerprint sensor na ito guys. Yan. So ngayon guys ay pwede na natin buksan ito guys no. So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys ay pwede kayong gumamit dito guys ng pang-opening tools nyo guys no. So sa akin guys kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So hindi pa rin siya nagtigil guys no. So auto restart pa rin siya guys. So try natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys no. Yan. So nangyayari kasi ito guys kapag yung phone device nyo nahulog or na overcharge guys no. So nangyari ito guys yung ganitong issue guys sa mga phone device natin guys. Yan. So nabuksan natin guys no. So tanggalin natin guys yung cover nito guys. Yan. So ito sinasabi ko sa inyo guys, kapag ito guys ay hindi nyo guys na guys, possible pwede siya mahila, pwede siya maputol guys no. Kapag sakalin natin hindi natin natanggal ito guys sa terminal nito guys. So dito guys ay buksan natin to. Yan. So ito guys ang loob guys ng Vivo Y12s guys no. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys ang battery nito guys. Or yung EPC connector guys ng battery nito, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys no. So tanggalin natin guys yung battery nito. Yan. So ang gagawin natin dito guys sa battery nito guys ay bubuksan natin guys yung BMS nito guys no. So bago natin ito guys ay titis muna natin tong isang battery niya guys no. So possible nito guys ay hindi ito normal guys no. So subukan natin. So ayan siya guys no. So hindi normal guys, wala siyang reading guys no. Yan. So wala siyang reading guys na voltage guys no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung BMS nito guys no. O yung tinatawag natin guys na battery management system na ito guys. So ito siya guys no. So kung makita natin dito guys, ito guys yung fuse or yung resistor nito guys no. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin ito guys. So possible guys ito guys yung nag-short sa kanya guys no. Kaya nag-auto restart ito guys yung phone device nito guys. So ang gagawin natin, tanggalin natin ito guys. Para matanggal natin ito guys ay gagamit tayo dito guys ng soldering iron natin guys no. So tanggalin natin guys yung fuse resistor na ito guys no. So inject lang tayo guys konti guys ng flux natin. So inject natin. Yan. So ayan siya guys no. So natanggal natin guys yung resistor nito guys no, or yung fuse nito guys. So ito siya guys no. Ito guys yung natanggal natin guys. Yan. So ito siya guys no. So dito guys ay kailangan natin dito guys ng lead natin guys no. Para maano natin ito guys. Ma-jumper natin to guys no. So jumper natin to, subukan natin. So ayusin lang natin guys no.
So ayun siya guys, no. So na jumper natin ito guys. Yan. So makita nyo guys, no. So linisin lang natin guys, no. So gamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys. So ayan siya guys, no. Yan. So ang gagawin natin ay isara lang natin to guys, no. So lagyan pa rin natin guys ng cover ito guys. Balik natin guys yung cover nito. Yan. So ayan siya guys, no. So subukan natin guys, ibalik natin guys sa unit dito guys. So subukan natin guys, no, kapag mag-normal ito guys yung phone device nito guys. Kapag hindi na siya guys mamatay guys, no. Yan. So dating guys ay i-charge natin guys, no. So subukan muna natin guys, no, kung ilang percent ito guys. So charge natin. So subukan natin guys, charge natin. So dapat guys luto guys yung pagkainang nyo guys, no. Kasi kapag hindi luto guys, yung pagka-jumper nyo guys ay possible guys na hindi mabuhay guys yung phone device nito guys, no. So ayun siya guys, so meron daw siyang 7%. So subukan natin, pandarin natin guys. So subukan natin guys, no. So pagka home nito guys ay tanggalin natin guys yung connector nito guys, no, or yung charger niya guys. So subukan natin guys kapag mamatay pa rin siya guys. So dapat hindi na siya mamatay guys, no. So ayun siya guys, no. So phone starting na siya guys. So subukan natin guys, no, kapag mamatay pa rin siya guys. So meron siyang 8% guys, no. So dapat guys hindi na siya mamatay guys, no, or hindi siya mag-auto restart guys or mag-auto shutdown guys, no. Yan. So ang gagawin natin, so katulad kanina guys, kapag tinatanggal natin mamatay. So ngayon guys, subukan natin, tanggalin natin guys na charger niya. So dapat guys hindi siya mamatay guys, no. Yan. So natanggal natin guys sa charger niya guys, no. So hindi na rin siya nag-charge guys. So hindi na siya namatay guys, no. Di katulad kanina guys, kapag tinatanggal natin guys sa charger niya guys ay namamatay guys yung phone device nito guys, no. So ngayon guys ay hindi na guys. So possible guys na na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So okay na to siya guys. So magagamit na natin ito guys kahit tinanggal natin guys yung charger nito guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.